si General Torre, blue collar worker. Si Marbil talaga yung white collar worker. Alam mo talagang, pag may gusto kang dirty work, si General Torre yan. Talagang, he will dirty saan mag-uukay pa, di ba? Oo. Si Marbil, si Marbil, hindi mo mapapaganon. Kasi hindi siya pwedeng madumihan. Hindi siya pwedeng maarawan. Alam mo na si Marbil parati itong naka-sunscreen. Or nasa loob ng air-condition room. Yan talaga. Aminin nyo. Naka-air yung humidifier. Aminin mo, Kuya Ibi, lalaki ka. On. O, tingnan nyo Ay, yung pangod! Naka-shimmer yung lips. Naka-shimmer yung lips. Confirm nakalimutan. Kimbo. Kamukha naman talaga ni Torre. Ay, ni Diwata. Tapos ngayon, paano minamalay ko ipakasabing ang gaganda ng bag ni Kimbo? Siya naman yung nagpupos sa mga bag niyang mamahalin. Correct! Diba? Labas niyo yung resibo niyo dyan sa House of Representatives. Magkano mga na-receive ninyong pang-ayuda ninyo, mga putang ina ninyo? Pati mga retired na mga men in uniform, kagaya ni General Wilkins Villanueva. Hindi nyo lang gusto ang tono ng mga sagot niya, kinontempt ninyo. Kapikon nyo sa mga vloggers. Pati ikaw, Barbers, Diyos ko. Meron na naman statement itong si Barbers. Okay? Meron na naman statement itong si Barbers. Kakapost ko lang. Na kung saan gusto raw nilang imbestigahan ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news tungkol sa Quadcom. Imbis na imbestigahan ninyo, sagutin ninyo kung fake news, ipaliwanag ninyo kung bakit hindi fake. You owe that to the Filipino people. Lalo na ikaw, Barbers. Diyos ko po, para kayong bata. Tang ina. Pinapasweldo kayo ng sambayan ng Pilipino, pinagputahan ng mga tao, including ng mga vloggers. Sagutin ninyo ang mga tanong sa inyo. O ngayon, pag didiskatahan nyo naman yung mga vloggers, para saan? Kung hindi masaya ang mga tao sa inyong performance sa Quadcom, anong gagawin natin? Anong gusto nyo? Pilitin nyo kami na matuwa kami sa trabaho ninyo sa Quadcom? What have you done? Yung ginawa ninyo sa kay Alice Go, anong na-achieve ninyo doon? Kung ginagalingan nyo ang trabaho ninyo, hindi kayo mamamalain. Namamalain kayo kasi bulok ang mga trabaho ninyo at pinaggagawa ninyo sa House of Representatives. Hindi kayo nagpa-follow ng respeto sa mga karapatan ng mga pinapatawag ninyo. Pati mga retired na mga men in uniform, kagaya ni General Wilkins Villanueva, hindi nyo lang gusto ang tono ng mga sagot niya, kinontempt ninyo. Namamalain kayo kasi kamalain-malain ang mga ginagawa ninyo. It is not acceptable for a lot of Filipinos. At pagkatapos pagdidiskitahan nyo yung mga vloggers, papatawag nyo dyan, papahiyain ninyo, i-examine ninyo yung mga tax payment. I'm pretty sure yun naman talaga ang ninyo eh. And I hope if there would be any vloggers or who you are going to invite, actually mas maganda nga yun eh, harap-harapan eh. Para magkatanungan tayo dito eh. 'Di ba? Willing ba kayong matanong ng harap-harapan? Willing ba kayo? Kasi ako, isa sa mga tanong ko sa inyo, mga putang ina nyo dyan sa Quadcom, ano yung resulta ng mga pinagagagawa nyo dyan?
'Diba? Isa sa mga piniimbestigahan ninyo si Alice Go. O ba't hanggang ngayon sinasabi niyo peke ang identity? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin makancel ng PSA yung birth certificate niya? If the issue is so important and so real and so in accordance with the law, bakit hirap na hirap kayong pa-cancel yung birth certificate ni Alice Go? If you are really concerned about gambling dyan sa Pogo, ba't hindi kayo concerned sa katerbang online gaming na nangyayari na ikinalululong ng mga Pilipino? Dapat, kung magpapatawag kayo ng mga vloggers tungkol sa mga fake news and whatsoever, willing rin kayong mag-accept ng mga tanong. These are private citizens that you are going to call upon dyan sa mga moro-moro ninyong legislative inquiry para pagtripan nyo, para pahiyain ninyo. You should all be willing to be asked questions. Diyos ko, ayan na naman kayo. Palibhasa, barbers, marami nang bumitaw sa'yo dyan sa Surigao. Ayaw ka nang suportahan. Dahil sa mga inconsistent mong stand about war on drugs. I hope all the vloggers will take it as an opportunity kapag ka nagkaharap-harap sa legislative inquiry ninyo. Masabi rin ng mga vloggers yung mga totoo nilang nararamdaman sa mga kagaya ninyong representative diyan kuno na hindi naman talaga nire-represent ang tunay na boses ng mga tao. Ganun. Anyway, ayan. Hi, Mami Laika! Hello, hello! Ano ba meaning niya ng malign? Paano siguro dahil dinadaot-daot yung Quadcom, ganyan, dahil, well, ano bang, pati yung mga, dapat patawag nila, pati yung mga retired, kunwari, si retired General Orlando De Leon, si retired General Pokis, ganyan. Patawag nila si Duterte, di ba? Patawag nila si Duterte, patawag nila si Marcoleta, nagalit rin sa trabaho ng Quadcom. Diba? So pag kinikriticize sila, minamalay na sila? Paano? Kasi ang tinatanggap lang yata nila papuri eh. Basurang trabaho deserves basurang comment. O kung halimbawa, pag ako, tulad ako, sinasabi kong nakakadiri yung itsura ni Franz Castro o kaya ni Abante, minamalayin ko sila. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Bisa paningin ko. Sabi kong pangit ka, Barbers, o kaya pangit ka, Franz Castro, ano problema mo? Hindi sabihin mo rin ako ng pangit. True. Diba? At ang problema kasi dito, kayo dyan sa House of Representatives, may power kayo. May mga bodyguard kayo, may mga budget kayong unlimited, may pambigay kayo sa ayuda sa mga tao. May pang-attack kayo sa amin. Diba? Ngayon, kung bubusisiin nyo yung mga content ng mga vloggers, at yung mga legitimate exercise ng aming freedom to express, dapat kayo, pinapabusisi nyo rin sa amin yung budget ninyo. Labas nyo yung resibo ninyo. Paano nyo ginagasa yung MOOE ninyo? Sige, paano magiging malay? Ay, yung mga vloggers dyan sa inquiry. Yung mga pagtatatanong namin sa inyo, harap-harapan, tang ina nyo, ilabas nyo yung mga resibo ninyo, barbers! Putang ina nyo. Hilig nyong manakot ng mga private citizen. Kakapal lang mukha ninyo. Paano naging malay kung sabihin kung kamukha ni parang ate ni Tori si Kimbo? Kamukha naman talaga ni Tori. Ay ni Diwata. O etos ngayon paano minamalay kung ipakasabing ang gaganda ng bag ni Kimbo? Siya naman yung nagpupo sa mga bag niyang mamahalin. Correct. Diba? Labas niyo yung resibo niyo dyan sa House of Representatives. Magkano mga na-receive ninyong pang-ayuda ninyo mga putang ina ninyo? Can you do that to to Mayor Magalong? Can you do that to Rodante Marcoleta? Can you do that to the retired generals? Legitimate question ng public, asa ng pera namin?
Mga gago kayo. Pagkatapos, sige, papatawag namin mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Pagkatapos, sino yung mga vloggers na papatawag ninyo? Eh, mga putang inang BBM vloggers, saksakan ng katerbang fake news ang pinaggagawa. Will you also call them out? Eh, pinupuri nila kayo at sa pinapagpuri nila sa inyo, eh, mga hindi rin naman calibrated. Diyos ko. Kakabwisit tong mga to. Pinaawa ko kay Cassandra, hindi rin guilty pero pinahiya ng Tuwadcom. Oo. Diba? Correct. Sa totoo lang, naku, kung kunwari papatawag ako nito sa sa Congress, kunwari isasama nila ako doon dahil dinaot-daot ko ng bongga yung Tuwadcom na yan, bring it on. Nakakadiri kaya si Pokemon Fernandez doon, di ba? Yung parang nagpapakit pa kay Cassandra habang kadiri. Totoo. Hi, Rain. Kapal, nakaka-high blood talaga. Hi, Rain. Kumusta? Sawadi ka. Sawadi ka. Ayun. Sawadi ka. 1 month in Thailand. 1 month in Thailand. Kampung ka. Diyos me. Power tripper to mga to. At ikaw, Barbers, bago mo pagdiskitahan bago mo pagdiskitahan yung mga vloggers, ayusin nyo muna yung budget dyan. Putang ina ninyo. Anong nangyari sa mga insertions? Ayusin mo muna yung pera namin. Special project, $500 million. Wala man lang kahit ano. Basta special siya. Tapos $500 million. 530 million. Ayusin nyo muna lahat ng conflict of interest ng mga kasama nyong mga congressman dyan sa House of Representatives. For example, si Rog Gutierrez, ayan, at may papakita ako sa inyo dahil meron tayong private citizen na talagang gumawa, in-extract niya yung mga information sa DPWH para mas madaling hanapin para sa atin. Okay, si Rog Gutierrez, kamag-anak niya si Basil Gutierrez, na may-ari ng ALRO. Okay? Okay. ALRO. Ano? Wait lang ah. Ano nga yun? Ano nga yung kay ano? ALRO nga ba yun? ALRO. Papasok yata si Kuya EB. Ayan si Kuyang EB. Ayan. Okay. Sige, teka lang. Ayusin ko lang muna to bago ko pakita. Ayan. Ayusin mo na. Ayun. Hello. Kuya, magpapatawag daw si Barbers, sa mga vloggers na nagmalay, nagpakalat ng fake news tungkol sa Tuwadcom. Tuloy ba yun? Good luck! Meron na naman siyang bagong statement. Akala ko hindi na nila itutuloy eh. Akala ko hindi na nila itutuloy. Ngayon, meron na namang bagong statement may bago na namang statement itong si Barbers na itutuloy raw at ipapatawag daw ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news kuno sa fake news to malign the Quad Committee panel, ganyan. Well, he has to he has to qualify. Ano yung ibig sabihin niya sa fake news? Exactly. 'Di ba? Ano yung mga fake news na yon? At sino-sino yung mga ipapatawag mo? Ganyan. Kasi para sa akin, Kuyang EB, whether fake or totoo or legitimate, you have to respond to whatever the people are saying about Quadcom. If it is fake news, you have to correct it. Hindi yung ipapatawag ninyo dahil galit kayo na minamalain kayo. Tama. It is your responsibility. Public officer ka. Hello, Barbers. Di ba, si Barbers, ilang taon ka na sa politics? You haven't grown thick skin? Anong klase yan? Pero di ba parang time pa yan siya ni Erap? Di ba? Yung si Barbers na yan. I'm not sure kung si Barbers. Pero for all those decades, hindi ka naka-grow ng thick skin? Onion skin ka pa rin?
At hindi mo pa rin alam kung ano mga responsibilidad ng public officer. Oo. Diba? I mean, those are really big words, fake news and maligning. Yung maligning is a very broad word representing, from accusations na pangit ka or you have a bad breath, no? Hanggang sa kung ano diyan. Oo, yung at a personal level, 'di ba? Ganun. Yes. So I mean instead na tutukan nga yung mga problema ng 2025 budget, ito na ngayon, pantakip butas or pantakip na naman to. It's just a smoke screen of the bigger issues at hand. Sa tingin ko, no? Ang ginagawa nila ito, no? And more than 20 years na daw in public service yan si. Hi Yumi, hello Yumi. Nakakaloka. Na-high blood ako dito, kuyang eh. Ano bang ano mo dito? Sa kami, tignan mo ha, parang ang gusto niya mangyari, magkaroon ng regulatory framework. So parang gusto niyo i-control niyo yung mga vloggers? Well, that's basically infringing on the rights of freedom of expression and free speech. Tinanggal na nga sa Meta yung fact checking. Tapos ito ngayon si Barbers magpo-propose ng legislation curtailing freedom of speech and expression and seemingly to exonerate themselves from the criticisms of not just ordinary criticisms but legitimate criticisms of not just the bloggers but ordinary citizens din. So ewan ko anong gustong mangyari nitong si Barbers sa kanyang pagpupursigi ng ganyan, no? If it's still in aid of legislation. Ang gusto ni Barbers, ang sabi kuyang ni Barbers dito, kaya sabi niya hindi naman daw hindi siya nagpangalan ng mga vloggers, pero sabi niya, kaya natin sinasabi na kailangan magkaroon ng regulatory framework para itong mga vloggers na ito hindi umabuso. Sabi niya. At what point do you think? Paano ba i-define yung abuso? Ano abuso nga? Abuso kasi nasasaktan yung damdamin mo? Napaka-subjective yun. Diba? Napaka-subjective. I mean, at what level na ma-determine na nang-abuso na or is it from our side? Is it from his side? I mean, at what point that we can meet para ma-determine yung abuso? Kasi what I know is these criticisms are policy-based. Hindi siya personal. Hindi siya sinasabihan na Barbers bobo ka, Barbers pangit ka. Wala namang ganun. Well, even yung pagtatawag ng bobo is not actually maligning or nor is it fake news. Correct. If it pertains to the way they do their job, 'di ba? Ayun. And if they are in power, ito kasi yung problematic dyan eh. They are in power. They have all the resources. They can actually sue and harass the vloggers anytime they want. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin na walang masyadong legal basis yun or whatsoever eh. Pagka-trip nga nila, kayang-kaya nilang gawin yun eh. Ginagawa nga nila sa mga decorated generals and colonels and yung mga talangya talaga. Yung they already sued Kapdado. Yes, no? Diba? For sedition. Ayun. Ito yung article ng GMA. Sabi ni anuhin ko lang para kompleto yung context natin. Sabi, the House of Representatives will probe vloggers who are allegedly spreading fake news to malign the Quad Committee. Panel Chairperson Robert Barbers said Sunday. Ayan. So, who believe are allegedly funded by outlawed Philippine Offshore Gaming Corporation still operating in the country. Yun. May katibayan ba sila niyan? Ito I'm very, very interested kung sino yung mga papangalanan niya. Kasi, pag pinatawag niya, sasabi niya fake news peddler, pagkatapos at the same time, being paid by Pogo daw. Okay? And that's just Pogo, It's a really huge allegation. I mean,
patawag ka pa lang doon sa committee, eto na yung mga allegations sa'yo. You are paid by Pogo, to malign them, and at the same time, ang tawag dito, nagpapakalat ka ng fake news. Paano yung napapatunayan na bayaran ng Pogo? Pero if you remember, it's not just that those bloggers are being paid by Pogo money. Sinabi din ni Barbers sa kanyang privilege speech noon na not just Pogo, but as well as drug money. Those are very serious allegations, no? That can impute. Ngayon pa lang siya ni nagmamalain sa mga vloggers. Tama. Gago pala yan si Barbers eh. Alam niyo, Barbers, at kayo dyan sa Quadcom, alam niyo bakit kayo palpak? Because you focus on the wrong things. You focus on the... Tingnan niyo, yung mga hearing ninyo, anong nangyari kay Cassandra Ong? Nabasura yung kaso niya sa DOJ. Kasi yung recommendation ninyo, di ba, nakasuhan? Nabasura. You focus on the wrong things. Palpak. So ito, for us saying na palpak kayo, is not maligning you. It's a criticism. Na it can help you na ma-improve nyo yung the way you do business. It's a fact na kayo na palpak kayo. Correct. Gets niyo ba, Quadcom? Katulad dito, ngayon palang palpak ni. Biro mo magpapatawag ng vloggers kasi bayaran ng Pogo or bayaran na parang ngayon palang mali na yung mali na yung kinakanta mo, yung mali na yung purpose mo, ba't mo kailangan ipatawag? Nag-a-accuse ka na Eto pa ha. Kaya kung sino man ang papatawag nito ni Barbers sa Quadcom, sa committee na whatever name i-head niya, tingnan mo, ito pa yung allegation ni Barbers. So, the ultimate goal of the trolls is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure peace and stability in society. So, ibig sabihin, pinapatawag pa lang niya yung mga vloggers, ang dami niya ng allegation. Spreading fake news, bayad ng Pogo, pagkatapos mga troll sila na nagpapakalat ng disorder by sowing they are creating chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. Pinapatawag pa lang, ganito na yung tingin sa'yo. Destabilizer nga, Joey. In short, parang sinasabi niya yung mga vloggers na ito na nagki-criticize nga is destabilizing the national government. Very serious yan. Halimbawa, example, slander, destabilizing. I mean, aren't they doing that to their resource person? Yung pagpapahiya? For example, gumagawa nun? Pero for example, yung rally sa INC, no? Sorry, Rain and Joey. Ang mga pinagsasabi doon ng mga speakers, lalo na si Congressman Marcoleta at yung isang ministro doon. Pagka yung ganitong sinasabi ng mga vloggers ay iimbestigahan ba din itatanong din ba ni Barbers doon? Pero yung mga nagsasabi na tulad ni Congressman Marcoleta at yung isang punong ministro ata ng INC ay hindi, kahit pareho yung mga hinaing nila at mga katanungan. So, ayan, antayin natin yan, no? Kung ano yan, anong patutunguhan yan at paano i-handle nitong si Barbers nga. Pero it's welcome. We welcome that. Correct. Kung patawag nyo, game. Diba? Ang kakapal ng mukha, promise, alam mo, di ba si Abante, nagsabi siya na parang naaapektuhan na yung pamilya niya, pero kailangan niya manindigan sa kung ano yung tama. And then ito rin si Kimbo, napanood ko parang in-interview na naapektuhan daw yung anak niya. Sa akin, buti nga, dapat nang maapektuhan sila, mga hayop kayo. Pumasok kayo sa public office, gumawa kayo ng kung ano-ano, ngayon, nagagalit sa inyo yung taong bayan, ngayon, victim kayo kasi naapektuhan yung pamilya niyo. Ginusto niyo yan!
kung in-explain mo, Kimbo, kung paano ka nagkamal lang sa katerbang mga luxury bags at saka mga alahas. Ayun. Hindi madadama yung pamilya mo. You also protect your family by doing good things. Diba? Hindi mo talaga maprotektahan yung pamilya mo kung hindi mo kaya paliwanag kung bakit ang dami mong pera. Kung naapektuhan yung anak mo dahil sa mga pagtirada sa social media, edi bigyan mo na lang ng bag. Marami ka naman bag eh. Parang, anak, wag ka na maano. Ito na lang bag, gano'n. Ito ang Hermes. Diba? Pero, parang ginusto niyo yan, ba't kayo na feeling victim na naapektuhan na yung pamilya niyo, naapektuhan yung mga anak niyo? Pumasok kayo sa public office. And then gumawa kayo na kung ano-ano, hindi nagustuhan ng tao. Si Miriam nga, di ba, nagkamatay yung anak? Hindi naman siya nagdima-dima, hindi naman siya nagpa-feeling victim. Correct. Si Duterte, yung anak ni Duterte, kung paano late si Duterte, di ba pinaharik pa sa lupa yung memes na nung sa Marawi. Hindi naman katulad yung mga sensitive, ang kapal ng mukha yung mga oppressed ng tao, pero kapag binalikan kayo, feeling victim kayo. Feeling victim. So it's distraction, diversionary, no? If I may use the Gen Z terms, no, gaslighting the real issues, and then playing the victim role in this case, no? Kasi naapektuhan na daw yung pamilya nila at yung reputasyon nila. Talaga namang maapektuhan yan. Kung hindi sila sasagot ng matino sa mga akusasyon sa kanila, sa mga kritisismo sa kanila, maapektuhan talaga kayo. Tama. Diba? And everything, lahat ng kinikriticize natin, no, and all the other bloggers, no, is in relation to their position in government, which is again in so many decisions, the latest of which was in I think February ba yun? Or ano ba yun? November or December ba yun? Ng Supreme Court na palabas ng desisyon upholding the rights, no, of citizens to criticize and even throw away slanderous remarks if they were done in relation to their performance in their office. In their office. No? So paano ngayon yan? Paano mare-reconcile yan ni Ace Barbers? Correct, diba? Correct. And Kuyang, no, before we leave this topic, no, for me pagdating kasi sa freedom to express, may limitation naman talaga yan eh. And it is not as if hindi yan alam ng mga kagaya ni Barbers na merong team of legal officers advising him kung ano ang slanderous at kung ano ang hindi. Bilang public official, you are bound to respond sa lahat ng mga binabato sa'yo. Kung fake news yan, then you clarify. If it is a legitimate criticism, you respond appropriately. Are you doing that, Barbers? Are you doing that? Diba? Ang nakakadiri kasi dito, you are acting like as if you are a victim. When you decided to run as a public official, it is part and parcel that you are going to be scrutinized every single step of the way because you're using our money. Paswendo ka ng taong bayan. That's how the cookie crumble. At then kung mag-iiyak ka, dahil yung mga vloggers, nagpapalit ng fake news para ipatak kami. Then what is real? What is fake and what is real? Explain it. Convince us. Ang sa akin kung meron kang vlogger, let's say yung vlogger na yon ay nagpakalat talaga ng fake news, respond appropriately. If it matters to you that much, respond appropriately. Tama. Part yan ng trabaho mo. You owe that to the public. At hindi yung gagamitin mo ang resources mo sa House of Representatives para sa mga ganitong kaputahan. Yung existing na batas tungkol sa retirement age ng police. And it's very, for some observers, sinasabi nila, ang glaring naman nito that you want Marbil to benefit doon sa extension. Ganon. Wow. Well, kung i-extend man si Marbil o hindi, ang problema kasi yung papalit,
parang wala pa ring difference kung yung ipapalit, kung potential si Torre ipapalit. Mas worse pa si Torre. Kung si Torre ang papalit. So gusto nyo lang humaba yung tenure ni Marbil. Di magdroga na lang siya, pampahaba ng oras. Oo. Pero work siya 24 hours, no? Ayan. I don't know. Ito si Marbil parang nagtatry magpaka-philosophical curva or what? Hindi, nagpapakit lang si Marbil. Parang, in fairness, maganda ang skin ni Marbil. May skincare talaga siya. Sana share yung skincare niya, no? We have the same eyes. Matanda na siya. No, yung skin niya is plump. Have you noticed? Moisturize si Marbil. Ka-moisture pala ninyo yan si Marbil. Ka-moisture niya. Excuse me, kasi ako, I would know. I would really know kung may skincare ka o wala. I-compare mo yung skin ni General Torres sa ni Marbil. Grabe na. Alam mo na si General Torre nagtatrabaho, 'di ba? Oo. Naghukay talaga. Alam mo si General Torre yung tipong talaga siya, hindi siya blue collar worker. Alam mo talagang talaga siya. Blue collar worker talaga siya. Blue collar. Hindi siya white collar tulad ni Marbil. Hindi siya white collar. Si General Torre, blue collar worker. Si Marbil talaga yung white collar worker. Alam mo talagang, pag may gusto kang dirty work, si General Torre yan. Talagang, he will dirty, saan mag-uukay pa, di ba? Oo. Si Marbil, hindi mo mapapaganon. Kasi hindi siya pwedeng madumihan. Hindi siya pwedeng maarawan. Alam mo na si Marbil parati itong naka-sunscreen. Or nasa loob ng air-condition room. Yan talaga. Aminin nyo. Naka-air yung humidifier. Aminin mo, Kuya AB, lalaki ka, kanyang kagandang dapat hindi matakot si Marbil na mag-retire di ba? Tama. Dapat hindi matakot si Marbil na mag-retire kasi pwede kang gumawa ng skincare line. For metrosexuals. Usong-uso ngayon yan. Alam mo, I think he also wears a lip tint, Sas, no? And Joey, Rain, Miss Liza. Yes, kasi He wears a lip tint. Sabi ng anak kong babae. And I think kung nakita yung daliri niya. Parang, in the age of non-binary and hindi nyo ba nakikita yung mga ngayon nag-a-advertise ng skincare ng mga Pilipino, puro lalaki, pati foundation. Sabi ko, straight ka ba? Foundation for men. Sabi ko, foundation for men. Meron ako niyan, Sas. Kaya dapat hindi matakot si General Marbil na mag-retire. Tinted moisturizers for men. Sabi ko, yeah, that's true. Madami yan dito. Torre, na yun dapat masilya na yun dyan. Oo. General Marbil, huwag na po kayo matakot mag-retire. Capture nyo ang market ng mga kalalakihan, ages 40 to 60. Diba? Actually, no. Capture niya ang Gen Z. Kasi puso ngayon sa Gen Z yan yung mga lalaking nag-lip tint. Sabi ko, parang hindi naman tudumaan sa panahon namin na lip tint, merong concealer para matakpan yung mga buk-buk sa mukha. Glass skin pa nga si Marbil Pero straight sila. Sabi nila.
Sabi nila. Alam mo, pwede na talaga mag-skincare si mag-skin line skincare line si Marbil. Ang tagline ni pampahaba ng oras. Gano'n. Maganda ka, fresh ka, pampahaba ng oras. Aminin nyo. Kasi nagawa lang natin yung mga ito, mga recent pictures ni General Marbil. Hanap tayo. Alam mo, i-compare mo siya sa lahat ng naging chief PNP. Siya ang may pinakamagandang cookies. Tama. Siguro sumunod sa kanya si Senator Lacson. Nung time may laban. Ayan. Nung time ni Albayalde. Pero natural naman si Albayalde. Natural yun sa kanya. Parang siya parang medyo hindi naman maputi. Isoy. Pero makinis lang talaga yung pagiging niya, kayumangging Oo. Sige nga, ito. Hindi pa, tisuyin kasi talaga si wait. Ayan, Moisturize. Wow. Brusko. Buti hindi nagpa-eyebrow microblading. Papunta na yan ata. Yan yung suggestion ko kay Marbil, magpa-microblading siya. May kilala ako. Magaling. Para complete package na siya pagka microbladed na yung niya. Wag sa doon sa gumawa kay Sis Oscudero. Bayan kalat. Sa akin, hindi nyo man napansin si Marbil pag nagsasalita, parang wala ng emotions yung skin niya. Yan na nga. Wala ng facial movements masyado Ang parang yung lips na lang niya ang parang gumagalaw, 'di ba? Di ba? Oo. Ayan Dapat sana meron tayong before and after, yung mga 10 years. Oh my God. Alam mo, klarong-klaro yung sa kanya, yung blush on. Tingnan niyo Ay, yung pangod. Naka-shimmer yung lips. Naka-shimmer yung lips. Tingin ko meron na. Kasi pag nagsasalita siya, yung medyo stiff na yung, mukhang nagpa-filler. Botox. Oo. Confirm nakalipin. Recently, yung nakita ko yung niya, parang may plumpness of his lips na naman. Di tulad niya na medyo thin lips. Nagpa-collagen siguro ng lips. Siguro. At naka-braces siya. In fairness, naka-braces yan. Alam mo, yan. Hindi kaya may parang business na about pagpapaganda? Parang parlor, gano'n. Baka business ng asawa niya, in fairness, no? Baka business ng asawa niya. Siguro. Kasi maganda rin ang skin, ang ng asawa niya, ang pagkabatak, ha? So, oo. Ano yung nag-eskinulan sila bago matulog? Yun na bonding. Hindi. Yun talaga kasi una ko napansin kay Marbil. Sabi ko, ganda naman ang skin ni Marbil. Pero bakit parang walang emotions ng kanyang balat? Ano mo yung... Para siyang si Gretchen Barreto noon sa telenovelang Magkaribal. Wala nang facial expression. Napanood yung ba yung Magkaribal? Ikaw, di pre-thinker. Napanood mo ba yung Magkaribal? Oo naman. Yung sa ni Claudine. Hindi ko siya napanood. Si Angel, ano yating kalaban niya doon? Angel Atienza. Aquino. Atienza, sorry. Angel Aquino at Bea. Hindi tinanggap ni... Di ba si Claudine yun? Si Claudine at saka si Bea. Hindi siya tinanggap ni Claudine. Parang hindi yata natuloy yung kay Queen, pero dapat si Claudine yun. Dapat si Claudine. Para si Bea. Hanapin niyo yung puksaan ni Angel Aquino at ni Angel Aquino versus Gretchen Barreto. Yung And I Will Be There in My Red Stilettos. Yung si Angel, kitang-kita mo talaga yung full emotions.
Pero si Gretchen talaga, nung panahon talaga na yun, para siyang frozen in time. Alam mo yun, parang, ay shit, para siyang, alam mo yung apparition lang. Ganon. Ay, tingnan natin yung tingnan natin yung interview ni Marbil. Kita nyo tingnan nyo kung may emotions yung skin ni Marbil Bilyonaryo or yung kay Corina Sanchez? Ayan, sige. Teka, wait. Yung kay Corina Sanchez, nasa yung bahay. Hindi na natin lalagyan ng hindi na natin lalagyan ng audio kasi ang tawag dito? Marbil interview. Saan ba yung niya? Marbil interview, bilyonaryo. Bilyonaryo news. Yung kay Corina, maganda rin yun kasi parang naka full makeup talaga siya doon. Yung kay Corina mas maganda yung niya doon. Oo, yun parang klaro tayo doon. Ayan, wait. Ninyo muna. Ito. Ayaw, itutok mo naman, bilyonaryo. Where's the face? Bakit side? Ayan. Di ba ang lang niya, yung bibig lang niya ang gumagana. So dito wala. It's so well groomed. Hindi, na sila, pareho na sila ni Pinky Webb. Si Pinky Webb ba 'yon? Yes, Pinky Webb. Maganda pa rin sila. Mas contour pa yung cheekbones niya kaysa kay Pinky. Tingin nga. Pak! Palakihin mo, girl. Palakihin mo. Tapos, i-slow motion mo para makita talaga natin yung full impact. Ayan. Ayan. Yeah. Yan. Yung kilay. Yung... yung eye movement, pero yung cheekbones wala hindi talaga kumikilos. Yung cheeks. In fairness naman. Certified ka moisture talaga siya, Maganda yung pagkakagawa. Maganda yung pagkakagawa. Ay Marbil, wag mo kaming pinupuri ka namin. Very classy. Yeah. Very classy. In fairness sa'yo, General Marbil, well spent money. So, well spent. Sulit, good job. Value for money talaga. Value for money. Value for money. Unlike kung kay Nograles. Certified ka moisture. Yung kay Nograles, sayang yung pere.